Sabda daw ni Atty. Torion at saka ng board ng KOJC na gustong sumuko ni Pastor Kibuloy. Kanino? Sa ISAP. Saan po yun? Sa ilalim po yun ng Philippine Army o ng AFP. Sa madaling salita, isettle muna natin to. Ha? Army o sundalo. Ibig sabihin AFP ang pinagsukuan ni Pastor Kibuloy. Bakit ba importante yan? Manatbay. Kasi dito pa lang, nagsisinungaling na yung PNP. Sinabi ng PNP, kahit doon sa press con, sabi nila na nahuli daw nila sa compound. Kung nahuli nila sa compound, sinasabi nila, meron palang negotiation na naganap between the army and abogado ni Pastor. May negotiation ang nagaganap. And even before, mamaya bibitawan niya kung anong date yun. Before pa. Po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army, sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-approach para naman mag-abot itong ang linaw po niya, no? Si Gob na ho nagsabi, di ba? Siya ho mismo nagsabi na siya ang nag-gap doon. Talagang in-arrange niya na mag-usap yung pamunuan at saka yung sila Atty. Torion at ang ISAP. So, ibig sabihin, yung talagang balita na sa ISAP sumuko, malinaw po. Diba? Ito kanina lang lumabas itong kahapon ko sa inyo sinabi, di ba? O ito kanina lang po. Ibig sabihin, confirm. Yung mga binalita ko, binalita ng ilang vlogger at ilang online news na talagang sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy. Kinukumpirma. Ito hindi ito kakampi kay Pastor Kibuloy. Sabi niya nga, hindi niya nga kilala Ang kilala niya talaga, kliyente po kasi ito ni Atty. Torion. Ibig sabihin, hinire ito ni Gob noon pa na may kaso siya tungkol doon sa kanyang pagsuspende. So, ang hinire niyang abogado ay si Atty. Torion. Kaya sila magkaibigan. Siguro alam ni Atty. Torion na may kilala itong mga military at kaya sa kanila na siya na ang nag-facilitate. Dalawang grupo. So, nung succeeding mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties. Naka-apat na consecutive. Siguro naman pag sinabi mo consecutive, hindi ibig sabihin nun umaga, tanghali, gabi. Hindi ganun, ha? Siyempre, pag sinabi mong consecutive, ibig sabihin, yung pag-uusap nila, medyo araw. Ilang araw din ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi nung araw mismo nangyari na nahuli siya. Katulad na sinasabi ng mga sinungaling na nuno ng PNP. Kahapon, doon nag-aksyon. At bago pa yun, so nung Saturday, yung signal na signal, ibig sabihin, Saturday, sa yung sumuko So Saturday, doon na yung pinaka-final. So katarantaduhan po yung sinasabi na hinuli siya. Napakalinaw. Napakatarantaduhan ng kasinungalingan ng PNP na nahuli siya. Kasi may final na usapan no Sabado. Di ba? Nagmamagaling tong PNP. Di ba? Sabi ko sa inyo ang kasinungalingan mahirap pagtakpan yan. Kahit pagbalik-baliktarin mo istorya, hindi mo matatakpan yan ng gayaan-gaya lang. Diba? Malabo yan, mga kaibigan. Basta kung ano yung totoo doon tayo. Kasi magsisinungaling pa kayo, nabubuking kayo tuloy. Kasi hindi pa pwedeng walang pipiyok at magsasabi ng katotohanan. Nag-uusap at
ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion Oh, na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakaalam na location nito ay doon sa meeting ay hindi at medyo mag-iingat. Sabi ha, hindi daw nasabi yung location kung asaan na sektor. Pero doon susunduin. O doon na tanong. Sige nga, tanong nga ho. Tanong lang. Kung nasa loob si Pastor Kibuloy, bakit siya susunduin? Sinundo ka kasi ihahatid ka doon sa lugar na pagliliparan, which is nandun sa likod ng KOJC. So, common sense, sinundo siya somewhere. Not sa loob. Alam naman, sinundo pa siya doon sa loob. Doon lang, tumawid ka na lang. Ba't pa kailangang sunduin dyan? O kung nandiyan ka. Kasi remember, ang location ng aeroplano na pagsasakay niya, halos nandun din. Nasa likod lang ng KOJC. So, ibig sabihin po nun, doon din ang daan nun. So, ba't ka susunduin kung nandun ka din? Mali. Oh. At saka, mantakin mo, lulusob ang sundalo doon sa loob. Ang dami-daming PNP. O di baka isipin pa ng PNP na nangingialam ang sundalo. Tama, mali. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, talagang may pinanggalingan si Pastor. Malinaw sa malinaw. ano lang, sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors ng PUGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start nag-contact si Attorney Torian for that, you said, negotiation? Nag-start po ito noong August 30. Isipin mo, kailan siya sumuko o September 9. August 30 pa lang, may plano na. Gets nyo? So, eto senaryo. Para lang sa kaalaman ninyo. Kung may utak kayo at may common sense kayo. Kung August 30 pa lang, may senaryo na susuko si Pastor Kibuloy. At sinasabi nilang nasa loob si Pastor Kibuloy ng KOJC. Mula August, nung una nagsimula sila, hanggang ilang araw yun. Tandaan niyo nagsimula na po yung siege niyan. Buong araw na yun, naandun lang siya sa loob. Oh, tama, mali. All throughout that time, nasa loob lang si Pastor Kibuloy. Hindi nyo mahanap-hanap. Oh? Inalughog nyo na lahat yan. Dinutas nyo na lahat. Hindi nyo makita doon sa loob. Kasi tandaan ninyo, meron ng usapan. Mag-uusap na sila. Diyan na sila mag-uusap. Simula na. At parang medyo malabo kasi hesitant tayo. Hesitant ako, hesitant din yung Philippine Army. At si Attorney Torion din. Siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila. Kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa UGC. So, ayun naman ito na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat na siguro magtiwala yung both sides. Yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors ng POG. Huwag nyo naman paulit-ulitin. Yun na ulit-ulit nyo talagang Philippine Army. Yun na ulit-ulit nyo pa. Hindi. Biro lang Hindi, pinaulit-ulit nyo. Malinaw. Sa Army Sa Army siya sumuko Sa AFP, hindi sa PNP. Wala pa dyan yung, isipin nyo nagkakaroon na ng usapan, doon pa lang August pa lang, at ang gusto, sa Army talaga. Okay? Hindi kasali PNP dyan. Mamaya pa papasok yung PNP. Pakingge. Okay, sir, I understand some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na? And ano po yung napag-usapan?
Nung Saturday ito. So Sunday voluntary surrender si Pastor. Nung Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng KOGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din sabi ng Army during sa dialogue namin na huwag namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the transfer or pagdala. Kaya Pastor Kibuloy Kita nyo na. Pag-transfer. Ano ibig sabihin ng tina-transfer? Sige nga ho, pakitagalog nga ho yung transfer. Di ba? Inilipat. Ililipat mo ba kung nahuli nyo? Talaga magsasabi na nahuli ng pulis eh. Tin-transfer eh. Pero ba, transfer of police ganun meron? Tama mali. Hindi, alinaw ko kasi nun eh. Tin-transfer. Yung paglipat. Sorry. Wag ka magbumura. Pag-transfer o paglipat. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Kaya mo nga nilipat eh. Tanungin ko kayo. Ako may tanong lang. Simple. Kunwari, lilipat ka ng bahay. Halimbawa lang. Lilipat ka ng bahay. Sa kabunta, lilipat ka naman ng bahay. Gagano mo yung anak mo, di ba? Opo, lilipat na po ako ng bahay. Saan ka pupunta? Lilipat po ako ng bahay kasi masyado kayo ni tatay. Ang gulo-gulo nyo, ingay-ingay nyo, di ba? Sige, lumipat ka na. Lumipat siya, tapos pagkata ng isang araw, ba't nandito ka pa? Lumipat ako eh, mula doon sa kwarto ko, papuntang kusina, di ba? Tama mali. Kaya ka nga lilipat, kaya ka nga magta-transfer kasi may pinanggalingan ka, hindi pwedeng same house. O di kaya same people. Ibig sabihin ng ililipat ka ng custody, ililipat ka ng tao, o itatransfer ka from, pinanggalingan ka, from and to. O diba? Transfer from to, ganon. So transfer from AFP to PNP. Asan doon yung nahuli ng PNP? O. Diba? O, gago! Yan pa lang talagang ginagago na tayo ng PNP. Transfer sila eh. Si Pastor Kibuloy at yung mga kasama niya from AFP going to BNP. Meaning, hindi sila nahuli. Sumuko talaga. Na walang masisi doon sa kausap. So, after doon, ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So, ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang KOGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga isap, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor. Hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan, o hindi naman disgrasya. So yun naman ang in-assured ng isip sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga isap ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman. Ano mga kababayan? Di ba? Sabi ko sa inyo, lalabas ang katotohanan eh. Itong mga sinungaling na PNP na to eh. Ano sinabi? Nasettle na lahat. Pagsuko, doon tinawagan yung PNP para ilipat na sa kanila. Kasi sila ang naatasan eh. Sila ang tagapagpatupad ng warrant eh. So pagkahuli,
pagkahuli, sorry. Pagka-surrender pala, ililipat. Di ba po? Ganon ang usapan. So, kailan pumasok ang PNP? Sige nga ho. Pumasok ba ang PNP nung nakita si Kibuloy at hinuli siya?